Okay, good morning. Ngayon ay May 7, ano bang oras? 9:30. So, nag-video na rin ako sa kabila. Pinakita ko yung parang nagiging nangyayari pag naulanan kasi kagahapon umulan eh. So, mauuna yung video na yun siguro. And 2 days na lang kasi harvest time ko na or 42 days na ng mga tanim natin doon. So, dito muna tayo. Didiscuss ko lang yung mga gagawin ko pa. Hindi ko pa nagagawa. So, yan. Babagay natin setup. I-direct to soil na natin. Tatanggalin natin sila sa polybag. Then, yung mga excess na soil, ilalagay natin siguro doon. Or, meron pa akong isang ito. Yan. Fabric to fabric pots. So ito, makita nyo may buto ko dito, 5. Galing to dun sa mint. Mint to So, lagay muna ko muna dito. Try na muna natin sabog tanim. Pero ito yung mint na nabili ko. Yung una kong nabiling mint, sobrang liit ng buto. Na mas maliit pa talaga dito sa Amaranth. Ito kasi yung Amaranth Anyway, ano to? Kung titingnan nyo, yan. Ang liit lang ng Amaranth na buto. Tapos, yung nabili ko dating mint na buto, mas maliit pa dito. Kaya siguro, ewan ko, ano bang brand yun? Basta nabibili yun sa Shopee. Pero ito naman, Japanese. Ano to sa China? Pero yung buto niya, tayo ng konti. Ayun Ito. Ayun Malaki naman siya. Parang kasing laki nga rin ng Amaranth So sa palagay ko, gagana to. So ngayon, i-direct to soil ko muna. So mamaya, gagawin ko yan. So dito muna tayo maglalagay ng mint. Kasi sabi dun sa mga review na nakita ko, yung mint medyo magapang kumbaga. So, kailangan nasa pots siya para hindi niya masakop yung ibang lugar. So, magdidilig ako. Medyo mainit na nga. Pero ang gagawin natin ngayon, since ang focus na natin is to increase production 200 para maging 450 per month. Pero kasi baka next week pa talaga ako mag-decide kung ganun gagawin ko. Pero ang mangyayari, ito, mababago yung setup nito. So, hindi rin sila advisable na sa maliliit na pots kasi lumalabas nga yung ugat nila dyan sa maliit na pots. Tapos, medyo mabilis silang matuyo. Ayun lanta na. So, kailangan ko magdilig ngayon. So, pero in terms naman sa pagpapatubo ng Amaranth, hindi naman siya ganun kahirap or in Chinese spinach. So, ngayon, kaya may Amaranth din akong buto kasi lalagyan ko rin to. So, kung mapansin nyo, meron ng mga doon, mga basil. Ayan. Ganda yung tsura. Pero kasi wala pa akong market sa basil. Pero yun, siya, nag-act as natural pesticide ko. So yan, medyo madamo. Kaya, medyo iniisip ko rin kung better nga magkaroon ng fabric mulching. Siguro yung fabric, mga ganitong rin itsura. Ayun, makapal Ayun, makapal siya. Ano to? 10 gallons. Meron pang mas malaki dito na 12 gallons Hindi ko sure kung dagdagan ko pa ng konti kasi parang masyadong malalim. Pero sa ngayon, yan na lang muna. So, naglagay na ako ng ilang buto doon. Lalagyan pa natin. Tingnan natin kung tutubo. Tapos dito, kala mo damo lang lahat. Ito yung chives ko. Ayan Ayan, chives. Ay, chives ba to? Onion bunching. Onion bunching yata to. Actually, gumanda yung tubo niya nung direct soil Although dati kasi, nagtanim ako doon. Walang tumubo kahit isa. Kaya, ayun. Ito naman, napatubo kasi natin to sa coco peat. Tapos, transfer na lang natin dyan. So, medyo nag-okay naman siya. Yan. So, ito mga tanglad. Gagawin din natin barrier. Katulad lang din ng mga basil natin. Yan. So, didilig talaga ako ngayon. So, ito yung mga excess na tanim ko na hindi ko na alam kung saan ko ilalagay muna. Ito, nag-harvest ako nung nakaraan ng ating Chinese kangkong. So, niluto ko lang ngayon. Nagsigang ako. Tapos ito, yung mga petsa yung mustasa natin.
So, ongoing, ano pa lang naman yan. For personal consumption na lang siguro muna yan. Kasi ito, based naman sa pagkakaano ko ng hydroponics na spinach, yung Chinese kangkong, Chinese spinach, siguro mga 2 buto lang na nag-germinate sa isang ganito kaliit na cell, ay okay na kasi naging malaki yung ano niya, yung stem, pag nilagay mo sa hydroponics. So, itong setup na to, baka mawala na rin itong mga seedlings natin kasi kailangan natin ng lupa para doon sa ganun setup. So, ito naman yung mga marigold natin. So, goods naman. Yung isang cutting lang natin ng marigold na matay na. So, may mga ibang tumubo dyan. Hindi ko lang alam kung anong halaman yan. Pero yung isang cutting natin ng marigold, buhay. Siguro. Pero hindi ganun kaganda yung itsura eh. Pero, yan. So, hopefully, may maayos. Siguro magka-cutting ulit ako ng marigold. Ito kasi kung mapapansin nyo, no, yung mga puti-puti. Ugat yan eh. So susunod, yung cuttings natin, medyo siguro mga 1 to 2 inches. Papaugatin natin yung part na yon. Kasi yung last time, parang nasa 1 inch or less than 1 inch lang yung pinaugat ko. So papaugatin natin ng mas malawak para siguro mas malaki yung chance niyang mabuhay pag tinransfer. So ayan, dito halo-halo lang sila pero hindi rin natin papatagalin yan kasi malamang dito amaranth na lang. Kasi nga yung lupa. So basil, tanglad, tas sa harap amaranth, ganoon. Ganun yung maging setup natin. So ito ayusin ko pa rin, tatanggalin natin yan. Ito rin. Gusto kong may mapagbigyan. Ang dami ng spinach natin na. Pero may pagbibigyan tayo niyan, bigyan na lang natin. Kasi babaguhin ko rin yung setup nito eh. Kasi kung mag-spinach ako dito, gusto ko direct to soil na. Para mas maganda yung tubo nila. Tsaka less maintenance na rin. Pero kasi nung last time na nag-direct to soil ako dito, sa palagay kami mga maliliit na snail na kumakain ng mga ano, ganyan no. Hindi ko lang alam kung ibon lang yan eh. Pero palagay ko yung maliliit na snail, ikinakain din. Ayan no. Kulay yellow-green na snail, yung may mga shell. Ayan. Hindi na masyadong lumaki yung mustasa kasi napapalibutan na siya ng ano, ng shade. Ayan. So goods yan kung medyo nahihirapan kayo mag-direct to soil, ito amaranth okay kasi pagkain na rin naman yan. Hindi ko lang nadala yung pang-compost ko dito. Pero kasi nung pa ulan-ulan, nababasa yung compost natin. Pero marami na tayong nagamit dito. So kung basa ang compost nyo, mas maganda kung haluin mo siya ng mas madalas. Siguro every 2 days yan. Kasi pangit din pag pag masyado siyang basa sa ilalim. Ayan. Alam mo, pagsamahin ko na to. Ito yung bago natin. Meron pa nga akong, hindi ko kasi nadala yung yung i-compost ko pa dito. Pero meron pa yan. May compost tip pa nga yata yan. Hindi pa ako talaga ganun kagaling sa composting. Pero yun yung ginagawa natin. Yung mga excess nating mga dumi na pinagbalatan. Yan. So yan, may mga dumi ng aso dito. Kaya lilinisin ko pa rin mamaya. So ang bala ko, may dalawa pa tayong ganyan. Ito malaking pots. So yan, kung makita nyo yung setup po. So far, yun lang naman ang update natin dyan. So ito, tinanim natin to nung April 11. So by mga 25, yan. May 25. Yun yung harvest natin dyan. Although, kung nakita nyo isang video natin, mga 2 container doon sa kabila ang nagkaroon ng problem, mostly fungus siguro yon. Tsaka yung dating nagkaroon ng problema dito na box, yun ulit. Nagka-problema rin siya kahit andun sa kabila. So, hindi ko pa kasi nagawa yung linisan siya ng hydrogen peroxide. So, palagay ko yun yung gagawin natin next time. So, medyo mas mababa yung i-harvest natin ngayon kasi from 10 boxes, magiging 8 boxes na lang siya kasi nga wala na yung 2. And yeah, that's it. Update ko na lang kayo. So malamang ito tatanggalin ko kasi kailangan ko rin ng lupa doon sa galing sa mga paso. Pero pakinabangan muna natin siguro. Pag harvest ko, bibigyan ko sila ng mga spinach. Yan, para hindi rin naman masayang.
Tapos, yung mga ugat-ugat dyan, i-compost natin. Yan. Yun lang naman ang routine natin ngayon. So, magdidilig na ako. And update ko na lang kayo sa susunod mga tropa. Bye-bye!